Kamusta mga tropa? Ako nga pala si Marlon. Sa bidyong ito ay gusto kong pag-usapan ng mas malalim ang tungkol sa isang bagay na nakakita ng marami sa akin, ang Tourette Syndrome. Marami na sa inyo ang nakakaalam na meron akong ganitong kondisyon, pero gusto ko ipaliwanag ng mas maayos kung ano talaga ito at kung paano ito nakaka-apekto sa akin. Ang Tourette Syndrome o TS ay isang neurological disorder na nagdudulot ng hindi mapigilang paggalaw o tunog na tinatawag na tics. Pwede itong mild lang o kaya naman sobrang grabe, depende sa tao. Sa bawat isang tao na may Tourette's ay may iba't ibang karanasan. Hindi po namin kayang kontrolin ang mga tics na ito kahit gaano pa namin gustuhin. Pwede namin pigilan sandali pero di ganun kadali. May mga pagkakataon talaga na masyado siyang malakas o madalas, lalo na kapag ako ay stress, na-tense, na-excite at masaya. Nagsimula sa akin ang sign na ito noong bata pa ako. Mga 6 years old pa lang ako noon. Papikit-pikit, mga paggalaw ng ulo, kamay, hanggang sa paa, hanggang sa dumami na siya. Na-diagnose ako ng Tourette's noong 27 years old na ako noon. May pamilya na ako. At syempre, binago nito ang pananaw ko sa mundo. Nahirapan din ako makasalamuha sa ibang tao, lalo na kapag hindi nila alam kung ano ang pagdadaanan ko. Minsan, tititigan ka ng mga tao, pagtatawanan ka, o iiwasan ka dahil hindi nila alam ang tungkol sa Tourette's. Pero habang tumatagal, natutunan ko kung paano magpaliwanag sa iba. At higit sa lahat, tanggapin ang kondisyon ko. Ang Tourette Syndrome ay bahagi lang ng pagkatao ko, pero hindi ito ang kabuuan kung sino ako. Ang mahalaga para sa akin ay ang pagtanggap at pag-educate sa iba. May mga pagkakataon din na mahirap sa akin ang makahanap ng trabaho. Kung paano ko ipapakilala sa kanila ang sarili ko. At kung paano ko matutunayan na kaya ko rin ang nagagawa ng iba. At kaya ko rin kung ano man ang trabaho na papasukin ko. Minsan, yun talaga ang mahirap ang paturayan sa iba. Kung ano ang kaya mo at magagawa mo. Lalo na sa mga panahon na di ka nabibigyan ng pagkakataon. Pero natutunan ko kung paano mag-adjust at magpatuloy kahit na may mga hamon. Hindi ibig sabihin nito na hindi ko na kaya magtagumpay o magkaroon ng masayang buhay. Isa sa mga dahilan kung bakit ako nagbablog ay para palaganapin ang kaalaman tungkol sa Tourette Syndrome. Sa pamamagitan ng pag-share ko ng aking kwento at karanasan, sana makatulong ako ng mas malawak na maunawaan ng maraming tao ang makagaya ko. At ipakita na ang mga may Tourette's ay kaya ring magtagumpay sa kahit anong gusto nilang gawin. Hindi namin kailangan ng awa ng iba, kundi ang maunawaan kami ng marami. Kaya kung meron kayong kilala na may Tourette Syndrome o kung makatagpo kayo ng mga kagaya ko, sana po ay huwag natin silang basta husgahan. Bago magkomento, alamin nyo po muna yung buong kwento kung bakit sila ganito. Subukan nyo rin muna ilagay yung sarili nyo sa sitwasyon ng tao na nakikita nyo para mas maramdaman nyo rin yung lalim ng kwento ng kanyang pinagdadaanan. Maging mapagmatsyag at mapangunawa po tayo. Hindi po namin ito kayang kontrolin, pero sa inyong suporta at unawa, mas maging komportable kami na maging totoo sa aming sarili. Maraming salamat sa panonood ng video na ito at sa pagsama sa aking journey. Sana may natutunan kayo tungkol sa Tourette's at kung paano ito nakaka-apekto sa mga kagaya ko. Huwag kalimutan mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang content na ganito. At kung may mga tanong o komento kayo, comment nyo lang sa baba. Lagi ako handa makipag-usap tungkol sa karanasan ko at magpaliwanag para mas maintindihan ng iba ang TS o Tourette Syndrome. Hanggang sa muli, kita-kits tayo sa susunod na vlog. Ingat!